Midit, may pagbabanta nga ba kay J. Brad? Huwag daw siyang piliting magsalita at may magiging kawawa. Yan po ang tatalakayin natin sa videong ito mga kalingap. Diretso na po tayo agad sa ating pag-uusapan. So yun mga kalingap, mainit pa rin talagang pinag-uusapan yung pagsugod ni Midit dito sa bahay ni J. Brad. At sinabi nga po niya sa live niya na huwag daw siyang pilitin na pagsalitain. At pag nagsalita daw siya ay kawawa. So sino po kaya yung kawawang iyon? Sinabi pa niya na hindi daw siya natatakot sa mga hamon niyo. Grabe mga kalingap, san kaya hahantong itong patutsada ni Midit kay J. Brad? Mukhang sa away po ito mapupunta. Ano po kayang punot dulo? Saan po kaya nanggaling yung mga hugot ni Midit? Bakit ganun na lang siyang magsalita? Sino po kayang dapat sisihin? Sino po kaya ang mali? Mukha naman pong mabait itong si J. Brad at nananahimik ito. At sabi pa nga ni Midit, siya daw po ay hindi nakakatakot na tao at hindi daw siya masama. Dagdag pa niya, bakit daw po siya matatakot? Wala naman siyang ginagawang masama. So yun mga kalingap, ito ay aking saloobin at opinyon doon sa sinabi ni Midit. Kung alam mo na wala kang ginawang masama o wala kang ginawang mali, bakit hindi na lang niya diretsuhin? Bakit hindi niya sabihin? Di ba po? Hindi yung puro siya patutsada. Hindi yung marami siyang sinasabi. Bakit hindi niya diretsuhin na lang? Ano po? Kung meron siyang pinapatunayan, magbanggit siya ng pangalan, sabihin niya kung anong ginawa, ano po, kung ano ang nangyari, kung ano ang totoo. Hindi yung maraming patutsada. Para mas malinaw. Hindi yung maraming satsat. Harapin dapat yung mga dapat harapin. Ano, mga kalingap, hindi po yung duwag. Maging totoo sa sarili. At kung napansin niyo po mga kalingap, hindi siya nagbanggit ng pangalan. Diba, hindi po natin alam kung sinong tinutukoy niya doon, kung si J. Brad. Pero, ang alam po natin, si J. Brad, yung tinutukoy niya doon sa sinasabi niya. So, bakit hindi niya binanggit ang pangalan ni J. Brad? Mahirap manghula. Ano po, mga kalingap, hindi natin alam kung sino talaga yung mali. Pero pasasaan at malalaman din natin yung katotohanan kung saan nanggaling ang pinaghuhugutan nitong si Midit. Sigurado akong may mga resibo yung mga yan at lalabas yan. Ika nga ay aasbok din ang baho. Hindi ko maintindihan itong si Midit kung ano ba ang pinaglalaban niya. Sabi ni J. Brad, siya ang unang naka-scout dito kay Midit. Sabi naman ni Midit, hindi daw si J. Brad ang unang naka-scout sa kanya. Bakit magulo? Mahirap bang magpakumbaba? Mahirap bang tumanaw ng utang na loob? Kayo po mga kalingap, kayo po ang aking tatanungin. Nahihirapan po ba kayong tumanaw ng utang na loob? Nahihirapan po ba kayong magpakumbaba? Masarap na po, masarap maging mabuting tao. Yun po ay libre lang, walang bayad. Higit sa lahat, masarap sa pakiramdam. Kaya itong si Midit, na maraming naiinis sa kanya. Lalong dumami yung basher niya. Pero sabi ni Midit, ay bangaw daw itong basher. Bangaw daw kayo mga kalingap. Basher daw kayo. Ay bangaw daw kayo mga basher. At may nababasa ako na itong si Midit daw ay nagpapadagdag lang ng views at saka subscriber kaya ganyan. So parang mukhang totoo naman. Ano po mga kalingap? Ewan ko ba dito kay Midit? Ang gulo mo girl. So yun mga kalingap, malaya po kayong magkomento sa aking comment section. Kung bago ka lang sa aking munting channel ay makikisubscribe, like, and share na rin po. Huwag nyo na din pong kalimutan yung notification bell nang sa ganun ay updated ka sa aking mga paparating na video. Tulad po ng lagi kong sinasabi, huwag po nating kalimutang suportahan sina Kalingap Rabat ang ating ama ng Kalingap si Kuya Val Santos Matubang. No skip ads po kung maaari nang sa ganun ay marami pa tayong malingap na mas nangangailangan. Suportahan din po natin yung lahat ng bumubuo ng team Kalingap. So, ayan, hanggang dito na lang po muli. See you in my next video. Bye!